A very blessed morning to each and every one of us, my brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, and also for those nanonood all over the world. Good morning po. Sa umaga pong ito, I would like to tackle a very important thing, a very important matter na nakikita na po natin sa mga paligid natin ngayon. Okay? Nakikita na po natin sa mundo, sa diwa ng mga tao, at higit sa lahat, doon sa desire ng bawat tao. Okay? So, may kinalaman po ito sa Antichrist. Okay? Don't get me wrong. Maaaring may magsabi, Antichrist na naman. Antichrist ulit ang topic. Well, dahil sa Antikristo, makikita po natin ang pagpili ng mga tao. Makikita po natin ang asal ng mga tao. Makikita po natin kung ano po ang ninanais, minimithi ng mga tao. Okay? So, tignan po natin. Open your Bibles with me sa Revelation chapter 13. Mag-uumpisa tayo sa verse 3. Tapusin natin hanggang verse 10. Okay? Verse 3 to 10 ng Revelation chapter 13. Alam naman natin yung tinatawag na ika-13 kabanata, no, ng Bible sa Revelation. Ito po siya, no? And I saw one of his heads as if it had been slain, and his anong tawag ito? And his fatal wound was healed. Tandaan nyo, fatal wound was healed. And the whole earth was amazed and followed after the beast. Kasi malamang nagpanggap siyang namatay. Pagkatapos, yung Antikristo nagpanggap siyang namatay sa buong pandaraya ni Satanas, mapapalabas niyang parang totoong patay si Antikristo at muling mabubuhay. Kaya doon siya sasambahin ng mga tao. Anong lesson? First lesson, to see is to believe ang mga tao. Pag may nakitang kamangha-mangha, doon na sila. Okay? To see is to believe. Ano sabi ni Jesus kay Thomas? Thomas, naniniwala ka na ba dahil ako'y nakita mo? I'm telling you, Thomas, mapalad yung mga taong sa akin ay hindi nakakita, subalit naniniwala. Okay? Pero itong mga taong ito, to see is to believe. Pero tandaan nyo, may vlog na po tayo regarding sa kung ano talaga yung nangyari. Si Antichrist naman po hindi namatay. Dinaya lang. No? Nagmistulang patay kasi si Satanas po mandaraya. Pero tandaan nyo, hindi pwedeng mamatay yung Antikristo tapos muling mabubuhay because only Jesus can produce light, hindi po ang diablo. Okay? 4. May lesson po bawat verse. Tingnan natin. And they worship the dragon because he gave his authority to the beast. And they worship the beast, saying, who is like the beast and who is able to wage war with him. Again, dito po ang point po natin dito. Okay? Since ang mga tao ay mahilig po mag-worship, ito po yung idolatry. Ngayon pa lang po, nakikita na po natin, kabit-kabila ang idolatry na nangyayari. Sasabihin nila, idolatry sa santo. Hindi po sa santo yun, hindi sa mga ribulto yun. Pag-idol sa mga tao. Okay? Pag-idol sa sistema. Yan po, binabalaan tayo ng Bible dyan. Okay? At tandaan nyo, pag sinasamba mo ang mga yan, si Satanas ang pinatutungkalan mo. Kasi maliwanag po, and they worship the dragon because he gave his authority to the beast. Pag sinamba nila yung beast, yung dragon ang masasamba. Let us all know, si Satanas po yung dragon. Okay? Kay Satanas na pupunta ang pagsamba kapag hindi sa Diyos mo ito inukol. Point number 5. Ibig sabihin, Revelation chapter 13 verse 5. And there was given to him a mouth speaking arrogant words and blasphemies, and authority to act for 42 months, and was given to him. Tandaan po ninyo, magsasalita ang Antichrist ng mga blasphemies laban sa Panginoong Hesukristo pagkatapos nung seemingly na pagkamatay niya. Seemingly lang naman. Pag nadaya niya ng mundo, magsasalita siya ng mga hindi magandang salita sa Panginoong Hesus. Nangyayari na ba ngayon yan? Yes. Marami na po mga tao ngayon ang masakit magsalita. They don't even care if they blaspheme God in their ways, in their talks, in their manner of speech. No? Nabla-blaspheme ang Panginoon. So patikim pa lang po lahat ng ito, pero ito po yung realidad, ang mangyayari po sa tribulation. Okay, sa verse 6,
atin pong tunghayan po dito, verse 6. Okay. And he opened his mouth in blasphemies against God, to blaspheme his name and his tabernacle, that is, those who dwell in heaven. Ang mga tao po ngayon, walang pakialam kahit i-blaspheme nila ang Diyos. Okay. Paano ba nila na-blaspheme ang Diyos? By talking anong tawag dito? By talking straight na makablaspheme sa Diyos? No, hindi po. Sa pamamagitan ng mga gawa ng mga tao, way of thinking ng mga tao, na blaspheme ang Panginoon. Okay? Sa sistema ng mga tao. Alam na po nyo sinasabi ko, I really don't have to elaborate it. Matatalino po kayo. Verse 7, and it was given to him to make a war with the saints and to overcome them. And authority over every tribe and people and tongue and nation was given to him. Noong mga nakaraang siglo, marami pong mga sabihin na natin mga hindi Kristiyano, talaga naman po mga hindi Kristiyano, ang galit na galit dito sa Biblia, sa librong ito. Tinangka nila itong wasakin, sunugin. I think panahon po ito ni Nero. Pero may mga nakakasurvive na kopya. May nakasurvive na kopya dahil ang salita ng Diyos hindi mapapatay. Mananatili yan, magpapatuloy. Yung mga nagtangkang i-destroy ang aklat na ito, sila ang namatay. Sila ang napahamak. This is the Word of God. This is very powerful. Kaya kung nakaangkla ka kay Kristo, alam mo kanyang mga salita, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. That is Jesus. Pag nakaangkla ka sa Panginoong Jesus, alam mo, unshakable ka, unbeatable ka, immovable ka. Diba? Talagang alam natin, we can do all things because of Jesus Christ. Kaya tignan po natin, di ba? Kaya yung mga mabubuhay po during that time, sa tribulation, yung mga naiwan sa rapture, napakahirap po ng choice sa kanila dahil talagang madadaya sila ng husto. Pero may mga makaka-realize po, ay sandali lang, Antikristo pala yan. O yan, doon po nila, there and there only, marirealize nila. Okay, verse 8. Oh, ito, masaklap ito. And all who dwell on the earth will worship Him, everyone whose name, malungkot to, everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain. Sabi sa 9, no, if anyone has an ear, let him hear. Yung mga talagang hindi siguro, yung mga talagang hindi maliligtas, yung mga talagang hindi nakalaan para maligtas, sila yung mga tatanggap ng marka ng beast. Ayun ang sabi po dito. Kasi, and all who dwell in the earth will worship Him. Worship nila yung beast. Everyone whose name was not been written in the Lamb's, has been not written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb. Merong book of life si Jesus. Doon nakatala yung mga listahan ng mga saved. Yung mga tumanggap sa Kanya as their very own personal Lord and Savior. Nakasulat po roon. Hindi po kung may sabi niya ng Bible. At sabi po ng verse 9, if anyone has an ear, let him hear. Alam dapat natin kung anong ibig sabihin ng talatang ito. Ito po ay para doon sa mga talagang hindi nakatakda na maligtas. Malungkot, ano po. So, verse 10, panghuli natin, if anyone is destined for captivity, makinig po mabuti, to captivity, he goes. If anyone kills with the sword he must be killed. Here is the perseverance and the faith of the saints. If anyone is destined for captivity, to captivity he goes. Ibig sabihin, yung unang talata niya, yung mga hindi talaga saved, yung mga maiimpyerno. Pero yung mga tribulation saints, sila po yung pangalawang yung pangalawang sinasabi. If anyone kills with the sword, here is the perseverance and faith of the saints. So, yung mga taong maliligtas sa tribulation, we know sila po yung mga tribulation saints. Sabi po ng aklat na ito, ang Biblia, no? Sila po yung tribulation saints. Kaya maliligtas din po sila, kaya lang mahirap na pamamaraan. Okay? So, ilan po ang atin pong napag-usapan ngayon. Dahil ngayon pa lang po, nakikita na po natin yung ugali na taglay ng Antikristo sa mga tao sa kasalukuyan. Matindi po, pero ganun po talaga. Kaya Maranatha Lord Jesus, dumating na po kayo.